Dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa pinapaaresto na ng korte. Samantala ang protective security naman ni Congressman Zaldico abay tinanggal na rin. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Inanunsyo ni Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier Randolph Tuanyo na ipinapaaresto na ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 sina dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at 4 na iba pa na siyang konektado sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong Hulyo 2020. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Tuanyo na nag-issue na ng isang warrant of arrest ang Mandaluyong Regional Trial Court laban kay Garma, Lieutenant Colonel Santi Fuentes, Police Colonel Ildelberto Leonardo, Dismiss Nelson Enriquez at Jeremy Kausapin alias Tox na siyang kasalukuyang nahaharap sa mga kasong murder at frustrated murder with no bail recommendation. Ayon pa kay Tuanyo, marching order mula kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na agad na ipatupad ang implementasyon ng warrant of arrest sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group at maging sa lahat ng tauhan ng Philippine National Police. Ang date po ng warrant of arrest na nanggaling po sa Regional Trial Court Branch 279 na kung saan ito po ay natanggap ng Mandaluyong City Police Station dated September 13, 2022 sa kay former Colonel Royina Garma and 4 others. Ang kaso po niya ay murder at frustrated murder na kung saan ito po ay recommended na no bail. Ito po ay pareha sa murder ng bail. Isa po ang marching orders ng ating Chief PNP. Sabi niya po, justice for all. Meaning, ang kautusan niya po sa CIDG at sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police, implement all warrant of arrest regardless of the case. Kasunod ito, inamin din ni Tuanyo na wala pang sapat na impormasyon ng Philippine National Police hinggil sa kinaroroonan ni Garma at maging ng 4 na iba pang mga akusado sa kaso. Matatandaan naman na nito lamang nakaraang buwan ay lumipad ng bansa si Garma patungong Malaysia bilang turista ilang araw matapos na makabalik sa bansa mula sa Estados Unidos. Habang patuloy din ang task force manhunt ng pambansang pulisya sa paghahanap sa kinaroroonan ng iba pang mga akusado para sa implementasyon ng warrant of arrest. Hindi po tayo magkikreate ng tracker group o special group sapagkat nananatili na meron tayong task group manhunt. Ito yung kasalukuyang parte ng anti-criminality po ng ating Chief PNP si General Nartates as part ng Enhanced Managing Police Operations. Existing po ang task group manhunt. Ang sabi niya, kahit na anuman ang kaso, malaki man o maliit, we will all implement warrant of arrest regardless of the case. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma rin ni Tuanyo na nirecall na rin ng Police Security and Protection Group ang 5 pulis na bahagi ng protective security personnel ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag ni Tuanyo, ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng mandato ng Police Security and Protection Group, lalo na at wala naman sa bansa si Ko para kailanganin pa ng security detail. Kasalukuyan kasing nasa ibang bansa si Ko matapos madawit ang kanyang pangalan sa mga issue at irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects sa loob ng bansa. Ang information na na-receive po natin sapagkat binakausap po yung director ng PSPG sapagkat siya ay tinanggal po nila yung kanilang mga police security protections officer sapagkat ang SOP po rito kapag ang kanilang BIP ay nasa abroad, nire-recall po nila yung kanilang mga PSP. Specifically po, hindi po alam ng PSPG director kung nasaan po ang specific na bansa yung pong nabanggit yun na politiko. Ang importante po, ang sinasabi, basta po pag wala sa bansa ang kanilang BIP, ang mga PSP po ay nire-recall. Sa kasalukuyan naman ay nagbityo na sa kanyang pwesto si Ko at ma-revoke na rin ng Kamara ang kanyang travel clearance na siya ring nag-uutos na bumalik na sa bansa sa loob lamang ng 10 araw. Sa kabila nito ay nananatiling no-show sa publiko si Ko na batay na rin sa naging ulat ay nagtungo sa Singapore nitong Setyembre 16 at pumasok ng Espanya nito lamang nakaraang Miyerkules. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.